Delikado na po mga kaistorya, ma-impeach si VP Sara, ha? Mag-iiyakan po sigurado itong mga nasa grupo ng Kapa. Abay, sino naman yan, Juan, historiador na mga nasa grupo ng Kapa? Ay, yun pong mga mga kapapaitan. Yan po ang balita na ihahatid ko sa inyo ngayon, mga kaistorya. Huwag tayong tumpik-tumpik pa para hindi mabitin ng mga manonood natin. Iksian na lamang po natin mga kaistorya. Yung nakikita po ninyo na yan po ay post ng Impact Leadership sa kanila pong Facebook page. Tingnan po ninyo. House Blue Ribbon Panel Ice Plunder Case versus Sara over 112.5 million pesos confidential fund cash advances. Paano mo nasabi, Juan, historiador na yan ay delikadong ma-impeach? Aba, yan pong plunder case na yan, mga kaistorya, ay sapat po yan na ground for impeachment. Oo, basahin nga natin ito. Itong caption dito ni Impact Leadership, palakihin ko nga para mabasa ng mga taga-Kapa. Pasok, mga team Kapa, pasok. Pahabain ninyo ang balbas ni Juan Historiador ngayon, ha? Mag-asaran tayo. Ang sabi po dito, 2 hours ago lang ito, ha? 112.5 million pesos plunder case versus Sara. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. House Senior Deputy Speaker in Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. said that the House Committee on Good Government and Public Accountability may recommend a plunder case against Vice President Sara Duterte if she fails to account for 112.5 million pesos in confidential funds that were encashed as cash advances by one of her close aides during her tenure as Secretary of the Department of Education. Yan ang sinasabi ko. Alam niyo ang DepEd, wala talaga dapat mga kaistorya na CIF. Wala. Ngayon lang po sa kasaysayan po na nangyari, sa kasaysayan ng Department of Education nung naupo si VP Sara bilang sekretary niya, nagkaroon yan. Sabi, paglaban daw po sa insurgency. Sabi, sasabihin na naman ng mga taga-Kapa, kapapaitan, pinopolitika si VP Sara. Sabi ko na nga dyan yan papunta malamang ganyan sasabihin, pinopolitika. Ay, hindi naman aabot sa ganyan. Kung nagpaliwanag agad, hinihingi ng paliwanag, ang taong bayan na naghihintay. Public office is a public trust. Ipinagkatiwala sa iyo ang pera ng taong bayan, natural. Ay dapat magsusulit ka sa publiko. Hindi naman mahirap magpaliwanag, bakit ayaw magpaliwanag? Pagka tinatanong ng tungkol sa pera, abay nagagalit ng aaway. Yun lang. In a statement on Sunday, October 27, Gonzales pressed for clarity regarding the questionable disbursement uncovered during the committee's hearing on October 17, chaired by Manila 3rd District Representative Joel Chua. Nakapunta ako rito, na-interview ko ito si Representative Joel Chua, mga kaistorya. The funds were withdrawn through 3 separate checks. So, pasensya ulit sa pronunciation ko, lalo na ngayon talagang masakit ang aking lalamunan, bulol-bulol ako. Abay, tingnan ninyo. Winidraw daw po bilang cash, 3 na magkakabukod na cheque, winidraw. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 37.5 million pesos. Ini-issue daw po yan sa DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda during the first 3 quarters of 2023. Siguro hindi na ipaliwanag rin ng maayos mga kaistorya. Hindi naman masamang magpaliwanag, maganda nga yun. Kung ikaw talaga walang kasalanan ay samantalahin mo ang pagkakataong yung hearing na yan para mapatunayan sa taong bayan na ikay walang kasalanan. Wala namang ibinibintang ang mga komite sa House of Representatives, mga kaistorya. Wala. Ang mga datos ay nanggagaling sa COA, di ho ba, mga kaistorya? Ayun ay ginagamit sa investigasyon. Paano sasabihin pinopolitika? Gonzales emphasized the need for accountability, asserting that the money belongs to the public.
Tama pag-aari po yan ng taong bayan and must be used properly. He warned that if the Vice President cannot provide a clear explanation of how the funds were utilized, the committee may pursue legal actions, including a plunder case to protect public interest. Ang sabi mga kaistorya ay nagbabala umano si Gonzales mga kaistorya na kung hindi maipaliwanag ni VP Sara nang maayos kung saan nagamit yung pera na yun, ay maaari mga kaistorya yung komite ay mag-file ng legal actions. Kaso, plunder, mga kaistorya. During the hearing, Gonzales questioned Deputy Secretary or Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla regarding the disbursement and Fajardo's role in cashing the funds. Sevilla confirmed the legitimacy of the checks. So, totoo pala. And explained that her office role was limited to processing the disbursement, not overseeing the usage of the funds. Yun na nga paano yan? Para bagang nagtuturuan na mga kaistorya. Ano na yun? Tapos meron pang lumitaw na nasa 45,000 pesos per day ang renta sa safe house. Aba, ano na tayo? Mas mahal pa ikain mga kaistorya sa Shangri-La ng Boracay. Yan na nga ang sinasabi natin mga kaistorya. O ito, update sa baha at binagyo. Diyan sa Bicol Region. Alam nyo mga kaistorya, ayaw paawat ni PBBM Sunod-sunod ang paayuda ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga binaha. At nagtandem pa nga po mga kaistorya ang kampo ni Leni Robredo at kampo ni PBBM sa pagtulong po sa mga binaha. Humingi ng ayuda ng tulong si Leni Robredo kay PBBM, abay agad-agad. Tulong ang Pangulo natin mga kaistorya. Palagay ko yung mga nasa Team Kapa, yung mga nasa grupo ng Kapa, ang mga kapapaitan, abay nagmamasidlaang at baka nagkukukukot, pumuputok ng butse, tamang hinala na baka ang mga ito kaya binubuo na naman na team para pabagsakin ang mga Duterte. Aba, ay tamang ay ako mga kaistorya, kung ako ang tatanungin niyo, base sa aking palagay, pag sinabi yung palagay, opinion, aba mukha nga ho mga kaistorya na ang kampo ni Leni at kampo ni PBBM ay nagkasundo na. Oo, ngayon pa lang ang masasabi ko Eto, pag-share ako Habang ang team ni Leni Robredo at team ni PBBM ay tumutulong, nag-aayuda sa mga binaha, abay si VP Sara daw po ay umattend sa kasal. Yung kanyang katawang lupay na sa kasal. Samantalang si Leni Robredo, yung persona ni Leni Robredo, lumusong sa baha. Yun ang malaking pagkakaiba. Play natin ito. Play. So far naman, yung ating mga tulong, yung mga relief goods, pati yung mga medical na support, pati yung mga evacuees, pati na yung mga nasiraan ng bahay, meron talagang gibang-giba, meron yung partially damaged lang. Ay lahat yan ay meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Yung mga food packs natin, yung mga hygiene kit, na in place lahat yan. Sapat naman yung ating supplies. Yun. Sapat daw pala ang supplies. Mga kaistorya, ay maraming salamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabihin ng mga kakapait, hindi namin maramdaman. Ayaw niyong makaramdam Ano magagawa namin? May update ako mamaya. Doon sa sinasabing 9 billion pesos daw mga kaistorya ang pondo para sa baha sa Bicol Region. Sabi ng mga kapapaitan, abay mayroon dito wait lang. Mayroong gustong aksyonan si PBBM Mag-share ako sa inyo ng referensya. Ituli. Paki-share po at paki-like para malaman po ng ating mga kababayan ang mga magagandang balita na hatid sa inyo ng inyong lingkod ngayon. Presidential Communication Office, PBBM to DPWH. Revisit Bicol River Basin Development Program to address flooding. Kita ninyo. Ayan si PBBM. Hindi nagpapabaya.
President Ferdinand R. Marcos Jr. on Saturday ordered the Department of Public Works and Highway to revisit the Bicol River Basin Development Program as a critical flood control measure for the Bicol region following severe flooding caused by severe tropical storm Karina o Christine. In a situation briefing held in Naga City, kita mo, sa baluarte pa ni Leni Robredo pumunta para mag-situation briefing. President Marcos directed DPWH Secretary Manuel Bunuan to re-evaluate the BRBDP, a project halted in 1986. Kita ninyo, yan nga bang sinasabi ko. Proyekto pa pala yan ng kanyang tatay. Ay kung itinuloy pala yan mga kaistorya, hindi itinuloy malamang. Halted daw po Ay kung itinuloy, siguro hindi naman binahan ng ganun kalala ang Bicol region. Ay kita ninyo, talagang maraming proyekto ang Marcos Sr. noon na nasayang. Ngayon, nare-realize natin. Sayang yung mga proyektong ng Marcos Sr. Magising na po kayo. Magising na kayo. He said, BRBDP could address recurring flooding in the region. President Marcos said, flood levels recorded in Bicol were twice as high as those observed during Typhoon Ondoy. Mas malala sa yung baha nito kaysa sa Ondoy. Itong mga lugar sa Batangas, mga lugar sa Cavite, nawala kagad ang tubig. Dito, hindi nawawala ang tubig. Ibig sabihin, walang malabasan yung tubig, naka-stagnant. But that's the proverbial problem of the Bicol River Basin. Kaya kailangan talaga nating pag-isipan, what are we going to do with the long term because you cannot expect any changes. He said the president attributed the extensive flooding to the heavy rainfall brought about by severe, so on and so forth. Next time it rains, heto na naman tayo, it would be the same situation all over again. So we have to find a long-term solution. Yan ang mga hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon na pumalit po sa Marcos Sr. Yung pangmatagalang solusyon sa mga problema ng Pilipinas. Sa enerhiya na lang. Sa enerhiya na lang, nakita ng Marcos Sr. noon pa, panahon niya, na magkakaroon ng krisis sa pangangailangan sa enerhiya sa Pilipinas, kaya nagpatayo ng Bataan Nuclear Power Plant. Anong ginawa? Di ba? Sinong kawawa? Taong bayan. Pinag-aaralan ko ito and I found that in 1973, panahon ulit ng kanyang tatay, there was the Bicol River Basin Development Project, President Marcos said. 1973 pa pala yun. Sinimulan, tinigil noong 1986. Alam na ninyo kung anong ibig sabihin pag binanggit yung taong 1986, di po ba mga kaistorya? Yun lamang hindi natapos. In 1986, when the government changed, yun na nga ba nawala na yung project. Anong ibig sabihin? Pinulitika malamang, pinatigil. Kung di tayo nagkakamali. Basta't natigil. Kita ninyo. So, we have to revisit it now. Iba na ang conditions ngayon with the advent of climate change. The President added. The BDP was launched in the 1970s as a geography-based development initiative for the Bicol region, primarily funded by the U.S. Agency for International Development with support for the Asian Development Bank and the European Economic Community. President Marcos said the program was very advantageous to the community. Taong bayan sanang makikinabang, Designed not only to address chronic flooding but also to support farm to market roads essential for agriculture. Kasi ang tubig, pag sinabi mong yung hindi ako nagkakamali, yung tubig ba iniipon, and then pagka may tag-init, inilalabas pa unti-unti bilang supply sa mga irigasyon. Kita ninyo mga kaistorya. Ganda talagang malawak ang abot ng pag-iisip ng Marcos Sr. Ngayon, ito na naman, isang Marcos uli, mga kaistorya ang nakaupo. Yung sinimulan ng Marcos Sr., sinisimulan ulit ng Marcos Jr. ngayon. Politikahin na naman natin? Gusto nyo ba'y urong-sulong tayo? Ayaw nyo bang ang Pilipinas talaga'y makasulong ng tuloy-tuloy? Abay mag-isip-isip kayo, mga kaistorya. Gumising na po kayo. Now, we have to focus specifically on flood control. The others, marami naman tayong mga plano for the rest of it, but we have to focus now on flood control. Pero hindi kaya yung ganito karaming tubig, hindi talaga kaya. Kasi never naman, walang forecast na ganito. Ito, climate change talaga ito. This is all new. So we have to come up. Alam nyo, kahit pa may climate change na yan, natanaw na yan malamang ng Marcos Sr.
Kaya nga, maging yung sa Metro Manila, yung pinakamalaki ikang flood control facility, dyan sa for Metro Manila, na dinesign pa ni Architect John Palafox, pinatigil daw po yun nang pumalit ang administrasyon ng agaw ng posisyon kay Marcos Sr. Yun ang nangyari, mga kaistorya. Kung hindi kayo pinatigil, kung itinuloy, yung Bahang Ondoy ay hindi ganun kalala. Minimal lang po, mga kaistorya. O ito pa, dagdag na balita. Banat ito po ni Kong Dan Fernandez, mga kaistorya, isa dating administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Tingnan muna natin ito. Tingnan po ninyo. Palakihin nga natin. No cash to kill. There is no line item budget for murder. Wala pong pundo para pumatay ng walang kalaban-laban sa mga tao. Congress provided the necessary resources to fight the drug menace, not to fund a cash reward system that encouraged the killing of individuals without due process. Ang masaklap, pera ng taong bayan ginamit para po tudasin ang mga Pilipino. Kawawa. Wala nga namang pundo para pumatay ng kawa-awang mga Pilipino, kahit pa sabihin mong kriminal, kahit pa sabihin mong durwista. May due process. Kahit nga po kriminal, may karapatang pantao. Hindi natin sila pinapanigan dahil tayo man ay kontra sa ginagawa ng mga yon. Kaya lang, bandang huli, ang former president sumisigaw din ng due process. Nakalimutan niya ba? Sa panahon niya, walang due process. Di ba? Pasintabi po. Alam niyo naman yung lahat ang mga nangyari, di ho ba? O, kita ninyo. Banat po ito ni Kong Dan Fernandez. Pinost din po ni Impact Leadership, mga kaistorya. Ito pa, dagdag na balita. Ako'y may iaano sa inyo. Na ito'y dating matigas na DDS, ngayon ay kumampi na kay PBBM. O, tingnan ninyo ang banat nito. Kilala nyo to? Mga kaistorya, siguro na-realize na tama si PBBM. Ayan palakihin ko nga, mga kaistorya. Ayan ay sabaha din. Tingnan nyo, anong sabi? Para sa kaalaman ng lahat, kung meron mang 60 billion na budget sa Bicol Region, ito ay hindi lang sa flood control project, kasama dito ang mga infra. Yun naman pala, kasama ang mga infrastructures. And unlike sa Davao, sa first district ni Pulong, may 52 billion pesos budget alone compared to Bicol Region na may 17 na congressional district. O, kita ninyo. Yung 52 billion umano sa first district, isang district lang umano ni Pulong. Ang nagawa ng iba't ibang project. Dagdag pa dito, ang sinasabi katumbas ng DPWH na halos 3 buwan na ulan ang tumama sa Bicol sa loob lamang ng isang araw. The winner pala si Pulong, 52 billion pesos. Wow! Post po yan ni Peebles Talakera. Ito pa nga itong na ito ayan nakikita po ninyo. Mga kaistorya, di ho ba? May kapapaitan pa dyan. Paki-refute nga ninyo si paki-diskusyon nga ninyo ito si Peebles Talakera, yung mga kapapaitan dyan. Galing yan sa kampo ninyo. Yan nga ba sinasabi ko sa inyo Ay, di ho ba? Magkakaistorya. Tuloy, may isa pa akong referensya na ipapakita sa inyo bago natin tapusin po ito. Sabi ko nga sa inyo, maiksi lang po ito, ito pa. Si Impact Leadership. Ulit, ito yung sinabi ni Roque kung hindi ako nagkakamali mga kaistorya si Roque nga, dito na lang tayo sa photo. Teka, basahin ko muna ito, palakihin ko. Ang sabi dito, si representative ko ito, refutes Roque's claim of large flood control budget for Bicol House Committee on Appropriations Chair, and ako Bicol Party List Representative Zaldi Co dismissed social media claims of a substantial budget allocation for flood control in the Bicol region. The response came after former presidential spokesperson, now fugitive Harry Roque. Talaga bang kailangan idugtong na fugitive? Takas. Nang-aasar ka naman yata, Impact Leadership Nakakahalata ako sa iyo Posted on Facebook
amid severe tropical storm Christine PH, claiming that Bicol had received a 9.4 billion pesos flood control allocation in 2023. Punta na tayo dito. Hindi daw po kasi totoo eh. There's no truth to the alleged billion peso appropriation for Bicol flood control. In fact, the region's funding for national roads and flood control are among the smallest in the country. Kita nyo sinungaling daw pala si Roque, sabi ni congressman ko. Ayan o. Ay, kita nyo mga kaistorya. Impact leadership. Kailangan po ba talagang idugtong nyo na yung word na fugitive? Nang aasar po ba kayo? Abay, sino po ang inaasar ninyo? Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Para malaman ng mga taga Team Kapapaitan. Salamat po sa inyong panonood. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Basta shout out po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Salamat sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat. Higit sa lahat, salamat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino. Mga kaistorya, at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.